Bigay ng may galak para sa Panginoon. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya ng may kagalakan sa puso. Hallelujah. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya ng may kagalakan sa puso. Hallelujah. Nung may kagalakan sa puso. Hallelujah. Amen. Isa pa po, palakpakan tayo po yung kakatamong Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Diyos. At sa, kumbaga, tinatapos po natin ang taon. Bukas o makaya mamaya ay magsa-celebrate po tayo ng New Year's Day. Eve. At salamat sa Panginoon. At ang ating pong, kagaya na nabanggit ko, this is the last Sunday of the year and the last day of the year, and we choose to worship the Lord. Amen. Ako po'y naniniwala na mayroong inilalaan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Glory to God. Kung mayroon po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Deuteronomy chapter 8, verses 10 up to 20. Tayo po ay tatayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Deuteronomy chapter 8, verses 10 up to 20. Ito po ang salita ng Diyos, Deuteronomy 8, 10 to 20. Ikitsunay po. Deuteronomy chapter 8, verses 10 to 20. Ay, hindi po isabihan na, mamasa ko po kay NIV. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and my strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Nagpasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa buong isang taon. Parati, Panginoon,
kami ay mamamangha. We will stand in awe of you always. Of all the good things you have brought upon our lives. You have healed us. You have protected us. You have provided for us. You were good to us. And you will be good. And you are good. Salamat po. Patnubayan mo po kami. Hinihiling namin na patuloy na maranasan ka namin, Panginoon. And as the year ends, we pray that your Spirit will always be upon us. Salamat po. We honor you and we thank you, Lord. Salamat, pinupuri ka namin at dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo. The year is about to end. As I have said po, maybe in just, how many? Mga 14 hours na lang? More than 13 hours. And kung tayo po ay magbabalik tanaw ng ating mga buhay sa taong ito, marami po tayong maiisip. Depende doon po sa kung ano yung ma-emphasize po natin. Maraming mga experiences. Kasi mahaba po ang isang taon. Maaring yung mga nangyari sa buhay natin, it has redirected our lives. We have different experiences, triumphs, mga pangarap na naabot po natin, mga pinlano natin na mga goals na naabot natin. Baka meron din namang mga failures na hindi natin naabot, mga expectations na hindi po nangyari. Mga tagumpay, victories, and defeats na pinadaan ng Diyos sa ating mga buhay, mga joys and sorrows in our lives. Many contrasting experiences. Iba't ibang mga karanasan. The Lord in all of this, in all of these experiences, the Lord is always good. Amen. And the Lord is always faithful. Not once did God forsake us. Kahit na doon sa mga sinasabi nating mga maisip natin, ito ay parang failure natin, o kaya defeat natin, o kaya we have experienced sorrow, still, ang Panginoon po ay mabuti, ang Panginoon po ay tapat. He can make good out of those experiences in our lives. I have my own sets of experiences which tested my faith. Personal experiences. It has tested my trust in God. Marami rin po ang mga yon. And I also have moments of exhilarating and powerful moves of God in my life. Marami. God is always good. God is good. And will always be good. Hindi po niya hinayaan na tayo po na kahit kung minsan we wonder o kung minsan lumalayo, napapansin man natin o hindi. O kung minsan, deliberate, kung minsan ang Kristiyano deliberate na siya po ay umiiwas, lumalayo sa Panginoon. But not for a moment did God left us wondering. Para hindi po niya tayong hinahanap. The Lord God took care for us. He provided for us. He showed us every day, every moment of our lives, His loving kindness. Amen. Kahit na kung minsan, nasabi ko nga po, tayo ay lumalayo sa Kanya. We must remember the goodness of the Lord in our lives. Ang mensahe po, ang pamagat ay remembering God's loving kindness. It's always good to remember yung nakaraan, hindi po. Hindi naman natin ma-remember, maaalala yung parating. Kasi maaalala natin yung mga nakaraan. But in all of this, ay alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Nabanggit ko na po na ang Diyos ay tapat. Tapat siya noon, tapat siya ngayon, mananatili siyang tapat sa araw ng bukas. Ano po?
Ano kaya ang pwede natin gawin? What can we do as we remember His good and loving kindness? His goodness and loving kindness to us. Ang una po ay appreciate natin ang Panginoon. Parati, kada taon, hindi mawawala ang mensahe ng pagpapasalamat sa Diyos. He is worthy of our thanksgiving. Amen. Na sa bawat taon, alalahanin natin, especially kapag matatapos ang taon, alalahanin natin na pasalamatan ng Diyos. Give thanks to the Lord. Kaya nga itong pagsamba natin ngayon na ito ay isang parang representation ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Huwag nating kakalimutan ang Diyos na siyang nagpala sa atin, na siya ang nagbigay ng kalakasan sa atin in order for us to accomplish great things this year. Marahil marami po kayong naabot, marami kayong na-accomplish sa taong ito. It was because of the goodness and the grace of the Lord. It is because of the strength that God has given you. It is because of the Lord was with us. Nagpapaalala po ang Deuteronomy sa mga Israelites. Nang sinulat po ito, sabi, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for all the good things, for the good land He has given you. Pasalamatan mo ang Diyos. Siya ang nagbigay ng lakas sa iyo. Be careful that you do not forget the Lord your God. Huwag mo siyang kakalimutan. Ito ang paalala po ng sumulat nito. Huwag nating kakalimutan na sundin ang kanyang mga salita. No? Sabi niya, failing to observe His commands, be careful not to forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Kasi meron pong danger. Kapag hindi natin inaalala ang kabutihan ng Diyos, kapag hindi natin inaalala na ito po ay galing sa Kanya, ang mangyayari ay ito. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, and you have, on what you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God. That's the danger. Wala pa sila sa promised land dito. Nagpaalala na po ang Panginoon. Do not forget the Lord your God who has blessed you. How easy is for us to forget all the things that God has done in our lives. Kapag na-accomplish na yan, it's as if tayo ang naka-accomplish niyan. It's as if tayo. Kaya nga nagpapaalala ang salita ng Diyos. We have only a short memory of the goodness of God. Kaya nga kahit sa Psalm ang sinasabi, do not forget the benefits that the Lord has given you. It is He who heals all your diseases. It is He who, nakalimutan ko niya exact verse, sabi niya, inalis ka doon sa lusak, doon sa pit, doon sa kumunoy, inalis ka ng Diyos doon. God reminded the Israelites to remember Him when they have established their lives in the promised land. God is saying to us, when you are established, remember the Lord your God. Because God has blessed us in the past. Kasi sabi ko nga po, napakarami, masasabi natin, we have different experiences this year, napapaalis na po, pero susumahin natin yan, napakarami ng biyaya ng Diyos sa atin. Overflowing ang biyaya ng Diyos. Learn to appreciate Him in every detail, in every season of your life. We have seasons of life. Kung minsan, ang season natin ay, kagaya sa Israel, nung nandun sila, season ng testing.
sa wilderness. Pero bakit pinaranas ng Panginoon yon? In order for them to trust the Lord. Wala silang tubig, saan sa kukuha ng tubig? Mamamatay silang lahat doon. God provided water. Saan? Ang sabi ng Panginoon, you talk to the stone. Pero ang ginawa ni Moses ay ni-strike niya. But still, a water gushed out of the rock. Nakainom sila. Biruin mo, ganun kadami. Ano po? Kahapon, walang gaanong tubig dito sa Santiago. Konti. O, sa Santiago, ang populasyon siguro, kung ang botante, Brother Olan, mag-ilan ang botante? Mga 3,000. 3,000 botante. Sabihin na natin yung mga hindi botante, mga times 4. O times 5 ka na, 3,000. Siguro, populasyon natin, nasa 20,000, sabihin mo na. 20,000. 20,000, no? Na walang tubig kahapon, halimbawa. Pero meron pa rin trickling. Imagine mo naman, kumpara mo sa mga Israelita, mga 2.5 to 3 million na walang mga bahay, nandun sila tapos nangangailangan ng tubig. The Lord provided for them water. Pinadaan sila ng Panginoon sa season na yon ng kanilang buhay para i-appreciate nila ang Diyos. Na siya ang nagbibigay. Pinapaalala ng Deuteronomy chapter 8 na ang Diyos ang nag-provide sa kanila ng pagkain sa buong 40 years po nila doon sa disyerto. Hindi sila nagtatanim. Araw-araw ay mayroong bumababang pagkain coming down from heaven. Learn to appreciate the Lord God in every detail of our lives. Sa mga panahon ng testing, sa mga panahon ng mga great blessings po natin, do not forget the Lord your God. Appreciate God. Pasalamatan po natin ang Panginoon. God is pleased when we learn to thank Him from within the depths of our hearts. Wala tayong hindi ganon kadami yung ating mga pera. Iniisip natin kung minsan eksaktong-eksakto lang magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Our hearts and our lives should overflow with gratitude to the Lord. And the Lord is pleased when our hearts are full of gratitude, overflowing with gratitude ang ating puso sa Panginoon. Natutuwa ang Panginoon sa atin. We have so many to be thankful for. Amen. So many. If we will just learn to focus on these things, hindi yung mga bagay na mga iniisip natin, nakakulangan po natin. Napakarami na dapat nating ipagpasalamat. Sinasabi natin ang Panginoon, He is more than enough. Now, if Jesus is more than enough for us, then we should be thankful for our faith. We should be thankful for Jesus. He is in our lives sapagkat siya ang ultimate reason natin to be thankful. We have Jesus. We have our faith. We have God. We have a community of believers. Let us learn also to thank the Lord for a community of believers. We have so many to be thankful for. God has provided for us. Sino po ba yung hindi kumain ng Pasko dito? Overflowing, sigurado lahat po yan. Meron kayong sobra. Meron tayong mga sobra. We have to thank the Lord. Sino po ba yung walang bagong damit na binili? Hindi kayo, wala, siguro yung iba sa inyo wala dahil they chose not to have, not to buy. Pero generally speaking, marami po sa atin, kayong lahat, let's say maybe 90%, 80%.
Kung gusto niyong bumili, makakabili po kayo. We have so many to be thankful for. Amen. Huwag natin kakalimutan ng Diyos. Appreciate po natin ang Panginoon. Ano po? If you forget the Lord your God and follow other gods, and I'm reading sa 8:19, and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Do not forget the Lord your God. Appreciate God. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Ano po? Napakaganda pong pagkakataon na pasalamatan natin ng Diyos. Isip-isipin natin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Ngayong taon, ako po naoperahan. Ngayong taon, naalala ko po si Penny na aksidente. Ngayong taon, magsasana lang, nasa youth camp po ako, tumas ang BP ko, 140, 100 daw. Ngayon po, hindi ko pa mataas ang aking kamay. Hanggang dyan lang po yan. Very painful na po yan pagtataas ko po. Aba, natataas ko. The Lord is good. Appreciate God. Pangalawa po, patuloy tayong maniwala sa Diyos. Believe God. Kasi sasabihin natin, ay pastor, naniwala ko sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin ay magpatuloy tayong maniwala sa Diyos. Sa Kanyang mga pangako na nandyan po sa Kanyang mga salita. Ang Panginoon, He has proven Himself in the past. He has proven Himself. Makikita po natin sa Biblia kung paano gumawa ang Diyos sa buhay po ng maraming tao. He has proven Himself and He is a promise-keeping God and that He is faithful to what He promised. Believe Him. Continue to believe in Him. Ang ibig sabihin po nito ay ang Diyos ay magpapatuloy na gagawa ng mga dakilang bagay sa ating pong mga buhay. Kung pinrove na niya ang kanyang sarili sa Biblia at sinabi at kailangan nating paniwalaan at tayo po nakaranas na ng kabutihan at pagpapala ng Diyos. Ang sabi po, ito hindi po sa akin, nabasa ko po ito sa Facebook. Ang sinasabi nila ganito, kayo ngayon ay nabubuhay doon sa mga answered prayer na binigay ng Diyos sa inyo. Yung kalagayan natin ngayon, marami po sa atin yung mga kalagayan natin, it's because we have asked the Lord for it and the Lord gave it to us and we are now experiencing them. Hindi po ba? Tama po ba? Tama. Nanalangin tayo sa Diyos. Halimbawa, nanalangin tayo ng trabaho, nanalangin tayo ng business. Nandyan na yan. The Lord has given them. And we are living the fruit doon ng pong mga answered prayer ng Panginoon. Galing sa Panginoon yan. And if God has proven Himself in His Word and in our experiences, hindi kaya ang Diyos gagawin po niya yan ngayon at sa mga darating sa ating buhay? Ihinto kaya ang Diyos sa paggawa ng mga mabubuting bagay sa atin? Sasabihin niya, halimbawa, kay Brother Ruping, Ruping, nakatatlo ka na sa akin. Tama na yan. Nakatatlong answered prayer ka na sa akin. Tama na yan. Sasabihin kaya ng Diyos po yan. Will God stop doing great things when He has done it before? Ganon kaya ang Diyos? Hindi po ganon ang Diyos. Nagpapatuloy ang kabutihan at ang biyaya ng Diyos sa atin.
Hindi kaya ipagpapatuloy ng Diyos ang paggawa niya ng kamangha-mangha sa ating mga buhay as we continue to believe in Him? We continue to believe and we continue to experience great things from the Lord. Ang Panginoon, gagawin po niyang muli ang mga ginawa niya, even greater things. God will do them again. Amen. Believe and continue to believe. Alam po natin ang istorya ni Jairus. Si Jairus, siya po ay isang synagogue ruler, ibig sabihin, leader siya. Religious leader siya. Meron siyang request kay Jesus. Ang sabi niya, Lord, pwede po ba kayong pumunta sa amin? Pag-pray po ninyo ang aking anak, pagalingin po ninyo. Sige, punta tayo, sabi ni Jesus. Along the way, hindi po ba mayroong 12 years ng dinudugo na babae? At ang sabi, ang faith ng babaeng yon ay, if I could just touch the edge of His cloak, yung dulo ng laylayan ng kanyang damit, mahipo ko lang. Ano po? Ang sabi niya sa kanyang faith. At nagsikap po siya at inabot po niya. At ang maabot po niya ay pinagaling siya ng Panginoon. Naranasan niya, naramdaman niya na ang kanyang ng kapangyarihan ng Diyos ay sumakanya at siya po ay napagaling. Nagkaroon ng sabi ni Jesus, sinong umipo sa akin? Who touched me? Nagkaroon ng usapan muna doon. No? Parang na-delay ng konti ang Panginoon. Doon sa pagpunta niya kay doon sa anak ni Jairus. Si Jairus, nung hindi pa tapos yung usapan ni Jesus at saka nung babae na pinagaling na ngayon, pinagaling na ng Panginoon ay mayroong balita. Ano ang balita? Don't bother the teacher anymore. The doctor is dead. Pero, na-preach ko na yata minsan po ito Kung ang ibang tao, they don't want to be bothered, Jesus wants to be bothered. Di ba kung minsan tayo, sabihan mo ka rin, tao, na ako pagigisigan. Matudtod ko. Yan po, especially mga public figures. Pero si Jesus po, let the people bother me. Parang gano'n. Ang sabi niya, don't bother the teacher anymore. Ano sabi po niya? Do not be afraid. Just believe. He wants to be bothered. Parati siyang puntahan po natin. No, ang Panginoon, puntahan po natin parati. Punta tayo sa paanan ng Panginoon. Let us bother the presence of God. Let's go to the presence of God. Parati tayong tumawag sa Diyos. Let us believe God will do them again, the mighty things, the great things that He has done before. Just believe. Believe God. Si Habakuk po, narinig niya ang mga balita ng pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Kasi mayroon po silang tinatawag na oral na tradition, paglipat-lipat ng mga ginawa ng Diyos sa kanila bago na isulat. Kasi tingnan po ninyo, si Moses ang nagsulat po niyan, yung mga, saan bawa si Abraham, kay Adan, Abraham, mga storyang yan, hindi naman naisulat na nung kapanahonan nila. Ang sumulat po ng lahat, ng unang mga libro sa Bible ay si Moses, hindi po ba? So paano niya nalaman yon? Through oral tradition na sinasabi po nila. At siya ay kinasihan ng Panginoon para isulat po. And anyway, si Habakuk po, narinig niya, nabasa niya
through oral and through written na ngayon kasi nauna si Moses kay Habakuk. Nabasa niya at naririnig niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkilos ng Diyos sa nakaraan. Ang sabi po ni Habakuk sa chapter 3 verse 22, Lord, I have heard of your fame and I stand in awe of your wonderful deeds. Ako po ay namamangha dun sa mga ginawa mo sa nakaraan. Alam po ninyo ang prayer request niya. Repeat them in our days, Lord. Repeat them in our days. Ibig sabihin, higit pa doon sa mga ginawa ng Diyos po noon, ay gagawin po niya ngayon. Yun ang prayer request po niya, Lord, I have heard of your fame, and I stand in awe of your deeds. Lord, repeat them. Repeat them in our days. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. Hingin natin sa Diyos, gawin niyang muli. Higit pa doon sa mga nakaraan, na naranasan nating mga pagpapala sa Kanya, tayo'y patuloy na mamamangha sa pagkilos ng Diyos. Amen. Amen po ba? Hindi pa nire-reveal ng Panginoon ang lahat po sa atin. Tayo parating mamamangha sa Kanyang pagkilos. Believe, believe, and continue to believe. Pangatlo po, let us commit to God. Commit to God. ABC po yan. You appreciate God, believe God, and commit to God. We must commit ourselves to God, who is faithful and good, and who does great and mighty things. Ito po ang very logical thing to do. Kung minsan sasabihin natin, kung minsan di tayo gumagamit ng logic sa faith lahat. But is it not the logical thing to do na ipagkatiwala natin at i-commit natin ang ating buhay sa Diyos na tapat, sa Diyos na mabuti, sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay? Is it not the logical thing to do to trust the Lord? Because He is powerful, He is faithful, He is good. We still have a long way to go in our lives kung hindi pa darating ang Panginoon o kung loloobin ng Panginoon na bibigyan tayo ng mahabang buhay. Ulit, we still have a long way to go kung hindi pa darating si Jesus at kung hindi pa kukunin ang buhay natin. Madali lang po, maikli lang po ang buhay. Ano po? I thought, nung pong nandun ako sa I thought, naaatake ako. I thought, naaatake po ako kasi, pero ito lang kasi masakit. Tapos, hindi naman, sabi nilang kasi hindi naman ako numb yung kamay, hindi naman ako nahirapan magsalita. Ano po? Very painful lang dito. Talagang masakit. Doon ko lang naranasan. Talagang hindi ko alam kung paano po ako hihiga. Pag ganun pala, maisip mo, mamamatay na yata ako. Sobrang sakit. Ano po? Alam po ninyo, ang maganda po doon ay maiisip mo ang biyaya ng Diyos sa iyo. Maisip mo na, you will be with the Lord. But, kung hindi pa tayo kukunin ni Lord, we still have a long way to go. 1 year, halimbawa, bigyan pa tayo ng 1 year ng Lord, 2024. Halimbawa lang, hanggang 2020. Mahaba yun, 1 taon. Maraming mga araw po yon. Pero kung sa sukatan naman ng Panginoon, short din naman yon. Ang ibig ko lang pong sabihin na marami ang mahaba yon. Marami ang pwedeng mangyari doon sa 1 taon. We do not even know if we'll still be alive. No, yes naman, no. We do not know. Daming pwedeng mangyari sa 1 taon. Because the only things that are sure are those things about God. If itong mga nakikita po natin, parati kong binabanggit ito, mga temporal things that we see, mga tangible things that we can feel, that we can see, that we can touch,
These are our realities, but there are still realities that are not sin. The eternal things about God. Hindi po ba? Commit to God. We still have a long way to go. It's the logical thing that we can do. Ginawan ko lang po ng logic kasi yung if God is a mighty God, almighty God, and He is omnipotent, and He is a faithful God, and He is a good God, we must commit to Him. Ano po? Kailangan nating palakasin ang ating memorya ng mga patungkol sa Diyos. Ang sabi, remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Sa verse 18 po yon. At ito po ay nagpapaalala ng salita ng Diyos sa atin, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God, for the good land is given you. Be careful not to forget the Lord your God. Failing to observe His commands, His laws, His decrees that I am giving you today. Do not forget. Observe the commands of the Lord, ang sabi po ng verse 6. Ano po? Be careful to follow every command I am giving you today. I'm reading from verse 1. So that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. They were about to enter the promised land. Pero nagpapaalala na po, commit to the Lord. Do not forget the Lord. We have to strengthen our memory about God and His goodness and His faithfulness. Inuutusan po tayo ng Panginoon. In-encourage po tayo ng Panginoon to remember His goodness. It is good to remember the goodness of God. Ang sabi po ng Psalm 103 verse 3, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Our life is short. Madalas nag-uusap po tayo, kailan pa lang ito? Ano po? Kanina sinabi ko po, Pastor, pwede ka ba nagko-contrast? Sabi mo kanina, mahaba yung taon. Ang ibig ko pong sabihin na mas mahaba ay marami ang pwedeng mangyari. But our life is short. Our life is short. And the most sane and practical thing to do is to commit to God. Kung ang Panginoon siya ang nagpapala, kung ang Panginoon siya ang pinanggagalingan ng mabuting bagay, at lahat ng mga dakilang bagay na pwedeng iparanas sa ating pong mga buhay, is it not the most sane and practical thing to do is to commit it to God? Now, if our lives are counted based on what we have done for Christ, then it is the most sane and practical thing to do. Ang ipaglingkod natin ng buhay natin sa Diyos. Nagtatanong po si James. Ang tanong niya ito, NIV. What is your life? Verbatim po ito. I'm reading it. What is your life? What is your life? Sinagot niya, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Antika mong ambunan, James 4:14. Antika mong ambon na tsungeni o taalana. Deng aliwa po, antika mong bula, ing bula, keng sabon. Mig kabula, o nakaretang anak na mo, retang magpabula. Binulaya, maragulya. Tinusok ni. Kutang. Atris me paita. Luntoya pampasibayta. Aline po. Mune balo, no karjitang bula. Ne po? What is your life?
You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Kaya lane. Ayapin po sasabihan ko. Kaya po sinasabi ko, what is the most sane and logical thing to do? Kung practicality, hindi sasabihan, we need to commit our lives to Christ and continue to commit it. Tamo po tutok ng pagkalubiyang panahing tamo po kang Jesus. Amen. Remembering God's loving kindness. Appreciate God. Believe God. Commit to God. Mag-end ko po nung makanano ko pong megumpisa. The year is about to end. Pota po, mapalyaring abi-abi tamo. Pamilya. Pasalamatan tayo po yung Diyos. In the midst of revelry, na po, let us find time to be quiet in the presence of the Lord and appreciate the Lord. Yan po. Takalya po binyeng Diyos kay katamo. Simpleng heartfelt gratitude. Pasalamatan tayong Diyos to the end that will, to this year that will end, and give us the grace to face the challenges ahead. Let us continue to believe in God, in Jesus Christ. And po, I believe He will continue to do great and wonderful things. At abayan na nakatamo po ng Diyos. Yan po, if we continue to believe. At iparanas na po ng Diyos, they will repeat. God will repeat. He will repeat the great things that He has done. More than. Karetra pong iparanas na po if we continue to believe. Commit to the Lord. Mag-grow tamo po. Mag-grow tamo po in our faith. Itamo po may mag-encourage for people to continue to believe. Lakunta na po itang itamo po parating malalakwan at encourage na, let us worship the Lord. Tata. No, itamo na po. Itamo. We grow. Because what is your life? It's just a mist that appears and a little while and it vanishes. Diba? Commit your life to Christ. Commit your life to God who is good and who is faithful to you. Amen. Kalakad tamo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ikang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Hallelujah. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo, Diyos, sa'kin walang hanggan. Binibig mo noon pa man. Panginoon, tila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapasan mo sa ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo, Diyos, sa'kin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Kahit duman, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat po, Ginoo, kayong lugod mo. Salamat kayong biyaya mo kaya kami. Hallelujah. Pasalamatan mi, Ginong Diyos, ining banwa ngayon ni.
itang katutuan, Ginoong Diyos, namayap ka. Ngayon mo kami likwan, ngayon mo kami po pepaboren. You are true to your promises, Lord. May you be pleased, Lord God, as we appreciate you, as we thank you, Lord God. Thank you, Lord. Salamat po kayong kasalpatayanan na kebit mo kareng kaming biye. Lord, patuloy ka pong gawang kamangha-mangha kareng kaming biye. Patuloy kang kumilos kareng biye mi, kareng kalagayan mi po, Ginoong Diyos. We chose to put our lives and our faith in you. We continue to believe. Hallelujah. We will continue to trust you, Lord. And we will continue to commit our lives every day, every moment. Salamat po, Ginoong Diyos. Pasiknangan mo la rin kay kaming memories about you, of your goodness, of your faithfulness. At mamiyala pong siknangan kay kami, Ginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God, for this year and the years that have passed. Magpatunay ning kaya kang kayapan at ning kaya kang katapatan kaya kami. Tunay pintapat ka. Salamat po. Salamat po. Lord, we honor you. We thank you. We glorify your name. Lord, then kaya kapunganak na itso nginingabak pagpalan mula iparanas mo ing biyaya ning Ginoong Jesucristo ing lugod nga ning igpa ang popay pamakyabe na ning banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone. Thank you for listening.